Tura ng Zaragoza Street noon, nung hindi pa ito na-redevelop, naging parkingan, puno ng mga obstruction, yung Center Island ginawang imbakan. Noong pagkaupo naman ni Yorme, pinaganda ito ng landscape at beautification, pagtatanim ng mga halaman, paglagay ng mga street lights. So parang mini park or green space ito. So naging pedestrian friendly din ito at obstruction free. Pero after nung pinaganda, itong itsura niya. Binakbak, ginawang imbaka ng mga basura, at sigit sa lahat, yung mga halaman dito ay unting-unting nasisira dahil sa tinatapunan ng basura. Pero ngayon, bagong pintura na. Dito yan sa Zaragoza Street. Nandito na tayo sa Recto, Manila. Ito yung dulo para magkasalubong dyan sa Delpan. Mapapansin mo dito sa kalsada na yung mga tao ay dito sa way na mga sasakyan dumadaan. Dahil yung mga bangketa dito, wala na, napuno ng mga obstruction. Kita mo yan dyan, no? Di ba? Ganyan katindi. Ginawang imbakan, yung iba ginawang parkingan, pang negosyo. Kaya may kita mo dito, kawawa talaga yung mga tao dahil sa kalsada naglalakad, kundi tako, disgrasya talaga. Pagkakanan natin dito, papunta na yan sa Zaragoza. Ito yung pina-redevelop. Ginawa itong green space. Panahon ni Yorme yan yung unang term niya. Landscape at beautification. Pero ilang beses kasi natin napuntahan niya at binaboy. Ngayon, napinturahan na siya. Nandito na tayo sa Zaragoza Street. O, di ba? Kita mo na yung ganda. Yung mga ibang bricks dyan o ritong sa Center Island. Nabiyak kasi yan. Ewan natin kung paano nangyari yun. Dito kasi sa Center Island na to, tuwing gabi or tulog na yung mga nagbabantay, dito yung sila natatapon ng basura. Nagulat na lang ako, ba't nila tinatapunan ng basura to? Eh, napakaganda, di ba? Yan na yan, oh. Maayos na, bagong pintura na rin, pati yung mga halaman ay balik na rin. Ito na lang yung kulang dito, yung mga parking, no? Ito kasi kalsada yan, hindi talaga parkingan to dito. Ewan ko na kung bakit nandyan. Dito pa talaga sa gitna ng Center Island, no? Ang ganyang katindi. At dito pala guys, magugulat kayo ito. Nawala ngayong basura dyan sa Center Island, nilipat naman dito sa mga poste. Kita mo yun, no? Pag dumaan ka dito, maamoy mo talaga yung panghe. Grabe, ang ganyang katindi talagang ginawa nila dito, no? Ito yung nabiyak na portion. Ito din yung inayos sila. Ito lang yung kailangan ayusin guys. Oh. Yung mga ginawang kwarto. Parang ka sa manok. Ginawang manukan, no? Yan, ayos na rin, no? Ayan. Hopefully, pa, maayos pa dito yung mga tapunan ng basura, no? Siguro lagyan ng trash bin. Kasi sila, pag nakikita nila ito, masarap sa mata na magtapon ng basura. Pero hindi nila alam na nasisira.
So yun po yung update natin dito sa Zaragoza. Nabagong pintura na rin siya, pati yung mga piyak-piyak tinalis na rin. Ang kulang na lang dito, kita mo no, kaya nalalagas yung mga halaman dyan dahil sa mga yung natatapon ng basura. Tsaka meron din dito yung mga nagsusunog ng tanso, yung mga kinakalakal. Yung problema dito sa area nila sinusunog dyan, so malapit sa gilid ng Center Island, kaya nasisira din. Ito naman yung redevelopment ng public school na mala private, di ba? Ganyan kaganda ang public school dito sa Manila. Talagang hindi tinipid yung budget. So ito na yung landscape at beautification. So ang dating magulo at madalas sa tambakan ng basura ng Center Island sa kahabaan ng Zaragoza Street ay binago na. So para na siyang mini park at saka green space, no? Yan. So nagtanim sila dyan ng mga puno, mga halaman. Kasi kailangan natin ng mga more green space, no, dito sa Manila. Lalo na dito sa Tondo na one of the dense area. Sa kaliwa, ito po yung Rosauro Almario Elementary School. So ito ay na-inaugurate noong 2024. So dumalo si Yorme dyan. Ito yung higanting istruktura na 10-story building mula sa dating 5 at siksikan na classroom. Ito ngayon ay high-rise building lang. Tapos yung mga classroom dyan ay fully air-conditioned. May elevator din. Diba? So si Yorme talagang gusto niya maranasan din ito ng mga taga Batang Tondo. Itong mala private na school, diba? Ganyan katindi yung project ni Yorme. Talaga hindi tinipid.